Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, kasi hindi ko naman talaga makakuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. Pero kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo, okay? Pero kung hindi, wag ipilit. May mga next readings pa naman tayo. So, this is for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Let's start your reading, fire sign. Kunin natin yung main energy mo. You do have your turn on your heart light. Actions speak loudly. Okay, you are limitless. Okay, fire sign. You can do anything you choose. And you do have here, reflect on a time when you experience love and express your love through actions. So, nakikita natin that you are actually a person na parang you know how to express yung emotions mo gamit ang actions. Especially fire sign, you know, you are ganun talaga yung ugali mo, no? You are more on a person na parang go lang ng go, push lang ng push, ganun. Tapos, talagang kung ano yung gusto mong sabihin or gawain, ay ginagawa mo naman ito. And as this card says, turn on your heart light. I feel like there's something in your heart na parang the more na ipinapakita mo sa mundo or ginagawa mo itong mga bagay na ito, the more na nararamdaman mo yung satisfaction, nasa-satisfied ka sa ginagawa mo, sa nakikita mo, and pwedeng yung nagiging feedback or balik nito sa'yo. Okay? Parang naa-attract mo yung love, the more na ipinapakita mo yung love dito sa mga tao sa paligid mo. Okay? Parang naibabalik din itong love pabalik sa'yo. And then, you do have here, you are limitless. So, I feel like you are starting to transform yourself. Binabago mo yung sarili mo. Okay, yung mga paniniwala mo, yung mga ginawa mo in the past na pwedeng hindi mo gusto or what, or tingin mo makaka-apekto sa mga connections sa paligid mo, tinatanggal or inaayos mo ito. Okay, parang hindi mo na kailangan na sabihin sa'yo ng mga tao kung ano dapat mong gawin, hindi mo dapat gawin, dahil ikaw mismo sa sarili mo nakakaunawa sa mga ito, kung ano dapat at hindi dapat. Okay, so punta tayo sa person na kakonect mo. Fire signs, yun ito person na kakonect mo. One last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Rest and relaxation is essential. Be authentic. Okay. So, sa nakikita natin dito, yung person na kakonect mo is you know, pwedeng marami siyang ginagawa sa buhay. I can say a lot of stress, a lot of pagod mula dito sa person na ito. And this person can understand or feel you. No, pwedeng this person is an empath. So, pag sinabi nating empath, talagang ganun, nararamdaman niya yung emotion ng mga tao sa paligid niya. And, you know, so if you're not being honest, ramdam niya rin yun. And, ngayon, kampante siya or komportable siya because nararamdaman niya sa sarili niya or nararamdaman niya na yung honesty and yung feeling na dapat maramdaman talaga ngayon sa situation niya, pwedeng kampante siya, or sa situation ninyo nakampante siya. If you are in a relationship with this person, pwede nararamdaman niya, ay hindi, pwede naman ako magtiwala sa iyo ngayon, pwedeng ganun. You do have your spiritual connection. Yeah, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. So you might be spiritually connected, maybe you are soulmate,
or maybe in the past ay, or in your past life, may connection na talaga kayo nitong person na ito. Yeah. Kaya, kahit hindi ka magsalita, minsan, nararamdaman ka niya eh. Nararamdaman niya yung emotions or yung feeling na parang, kahit di ka magsalita, ramdam niya kung ano yung iniisip mo. Parang ganun. And, not only because empath siya, but rather, dahil din na spiritually connected kayong dalawa. Pwede ganun. So, anong emotions ninyo para sa isa't isa? For fire sign. Emosyon ninyo sa isa't isa for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Embrace your emotions, relationship patterns, and true love. Okay. Nararamdaman niya para sa'yo. Okay, nararamdaman para sa'yo ng person ito, forgiveness is here, do something for someone, and I love you. Wow, both of you love each other, guys. Mahal ka niya, mahal mo rin siya. There's this, maybe magkarelasyon kayo ng taong ito, no? But anyway, pwedeng hindi. Kung hindi man, sorry. Pwede nagkaroon ng relationship or in the past, okay, tapos biglang nawala. Parang nagkaroon ng hindi magandang relationship or nawala yung connection or yung pagmamahalan sa isa't isa, and then I'm feeling like there's this pagbabalik noong pagmamahalan at sweetness sa isa't isa dito. You do have your true love, so you do love this person, and nakikita mo itong connection ninyo as a once in a lifetime connection, and nakikita natin yung pagpapahalaga mo dito sa taong ito. Okay? Especially if you find yourself like kahit nananahimik ka all of a sudden, bigla kang mapapakanta, it is because yung soul mo is happy. Happy, contented, and at peace towards this person. So, parang nandun yung feeling na parang komportable ka sa relationship or sa connection ninyo ng person na ito. And pwedeng kung ano man yung mga tiwalang nawala, pwedeng naibalik na ito. And for what I can see here, this person, especially with the forgiveness, maaaring yung pagkakamali mo dati sa person na ito, napatawad ka na niya or nakalimutan na niya. There's something in you, especially sa mga actions mo, sa charm mo, sa mga, kung paano ka nagiging creative na ipakita sa person na ito yung totoong nararamdaman mo. Parang sa ngayon gusto na rin ibalik ng person na ito yon sa'yo. Parang, sige, minamahal mo ako, pinapakita mo sa akin yan, gusto ko rin ibalik sa'yo yan. Okay, kung paano yung pagtrato, pagmamahal, na ipinapakita mo. Actually, guys, in a relationship, no, kasi nakikita natin yung relationship ninyong dalawa. So, high chance na itong reading na ito ay magkarelasyon kayo. Kung ano yung gusto mong ibigay sa iyo ng person mo, kung ano yung gusto mong ma-receive mula sa kanya, pagmamahal, respeto, etc. Dapat hinahanap mo muna yun sa sarili mo. Okay? And if you feel, or, kasi, 'di ba, usually nagkakaroon ng problema relasyon kapag pinaghahanapan mo na yung person mo eh. Pag pinaghahanapan mo na siya, ay hindi na kasi siya sweet, hindi na siya ganito, ganyan. And then tendency, ikaw pwedeng gumawa ka ng hindi maganda because yun ang rason mo. But then, ang tanong, bakit siya naging ganun? Bakit nagkaroon siya ng kakulangan? Pwedeng may mga action ka rin kasi na ginawa na alam mo na parang na dapat hindi mo kasi ginawa or dapat ikaw ang nanguna, no? Na kung medyo parang tumatamlay na, dapat ipinakita mo rin yung sweetness mo or ibinalik mo. Parang ganon. Kung ano yung hinahanap mo sa isang tao, dapat hanapin mo muna yun sa sarili mo. Okay? Para maibalik sa'yo kung ano yung pagtratong ibinibigay or yung pagtratong gusto mong ma-receive mula sa kanila. Okay? And the way I see this person loves you, and dahil yun nga, kung ano man yung mga karanasan nyo in the past, pwedeng na unti-unti mo naman na maibalik or maiayos, mai-align ito. Okay?
Yung iba reverse na lang reading ha. Pwedeng person mo yon, pwedeng nakaka-relate ka dun sa side ng person mo. So, take only what resonates. So, dahil dito sa mga actions ninyo ng present moment, nagiging maganda, nagiging maayos sa relationship, may pag-uunawaan, may pagmamahalan, and yun nga, nandun na yung pagpapatawad. This person is at peace and happy sa presensya at sa kung ano yung mga nakikita niya sa'yo ngayon. Masaya siya, mahal ka niya. Okay? And what will happen in the future sa connection ninyo dalawa? You do have your demonstrate love, spend quality time together, honesty is essential, and new love. Okay. So, in the future, nakita tayo dito ng a lot of time together in the future. Pwedeng may mga dates, or kung hindi man, pwedeng may pagpapakita pa rin, tuloy-tuloy na pagpapakita ng pagmamahalan sa isa't isa. This person will be more honest sa'yo in the future regarding sa nasa isip niya, emotions niya. Pero I feel like the advice for you is to accept whatever kind of emotion ang ipakita or sabihin itong person na ito. For example, sasabihin niya, nai-stress ako. Normal yun eh. Kasi hindi naman pwedeng all the time magiging okay, magiging happy yung person mo. There are times na syempre makaka-experience siya ng stress, ng nagagalit siya. But you have to accept this with an open heart, And with the new love is here. So, pwedeng may mga, in the near future, honestly, pwedeng hindi mo makilala yung person mo. But I can see a new person here. I can see a new person. Hindi ko sinabing new person na person, no, bagong tao sa buhay mo, but rather a new person. Pwedeng yung person mo, may mga pagbabago sa kanya. Pwedeng may kinalaman sa health, may kinalaman sa beauty, ayan, sa itsura niya, physical appearance, pwede may mga pagbabago. The way na mag-isip siya, the way na magsalita siya, so may mga pagbabago dito in the future. And I feel like, mas makikilala or makikita mo ito in the future dahil nga mas magbibigay kayo ng time para sa isa't isa. So, a very wonderful reading for you. There's a lot of love, acceptance, and forgiveness. And nagtutuloy-tuloy yan. And, at the bottom of the deck, practice compassion. See things from a fresh perspective, okay? So, the way I see this, kung may mga times na hindi maganda yung pagtingin mo sa person mo, or yun nga, yun nabanggit ko kanina, may makikita mo na stress siya, etc. Kailangan intindihin mo na lang, okay? Kasi nakikita natin, maganda yung relationship ninyo, maganda yung tinatakbo, at mas maganda kung itutuloy-tuloy lang ito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.